Hey, what's up mga kaihi? Andito na naman ang inyong Queen Ihi na alipin ang salapi na nagsasabing kung kaya ng iba, kayatin natin. Kaya din natin. Hoy! Di nyo ko subong adlaw kay malayo-layo ginikadtuan ta mo. Kung mahambal gani kang makadto ka dapat kadtuan mo gid hindi ka pwede mag-break sa promise mo. Hoy! Pag-abot ko di sa Vista Mall, eto talaga yung una kong napansin. May mga charging station sila sa mga e-bike. Matiyag ko kung aarap mo ko sa bukid nun, kaya ang gilid sa ilang mall, yung sagbutan. Humansang isa ka oras ka biyahe, nag-abot, nagigod sa airport. Hoy! Amo ning ginatawag nga Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX. Doara alang kasulod sa airport bala. Convenient dito kasi hindi mainit at meron din sila ditong meditation room. Kung babiyahe ka from north to south or south to north, eto talaga yung drop-off mo. Halos lahat ng pasahero papuntang Batangas, Olongapo, Laguna, Bicol Region, ari na po diri. Kay perti magid katugnaw sa biyahe pag abot na kung diri nang hihi ko anay. Kung diri ka maagi, hindi pud ka magutom kay tanan nga fast food halos ari na po diri. Kailangan mo lang gid ang kwarta. Harap po sila diri LTO office kung gusto ka magkuha sang lisensya. Mga alas 12 sang odto naghapit ko diri sa ila food terminal. Wala akong kabalong may-ari gali sila amo sini. Subong ko lang ninubalaan kag kasulod kay ang mahalos gakaon diri mga employees. Kay ang ila diri nga mga ginabaligya nga sudan lutong bahay kag very affordable lang. So kung ikaw nga employees gatipid ka syempre pila man lang ang minimum diri na lang ka makaon. May ara pod mga gakaon diri nga mga estudyante or mga gabiyahe pakadto sa north. Hindi magig ko pala kaon karne so akong gi-order lang gid is ginataan nga puso ng saging. Tapos isa ka rice kag may libre nga duha ka scoop nga sabaw. O di ba? Nakatipid ka na. Sobrang mura pa ng binayaran ko, 50 pesos lang. Siyempre, dapat ubuson gini mo imagikaon kay hindi ka pwede magsayang kay gihatag sang grasya sa Ginoo. Nag-decide ko nga magbakal ko pang himagas pero healthy pa rin dapat. So, prutas yung binili ko. Habang kumakain ako, naglalakad ako papunta ng LRT station. Habang naglalakad ako, inuubos ko muna yung pagkain ko kasi bawal yung pagkain or inumin sa loob ng tren. Yung tren ay nagsistart ng 4:30 a.m. to 5 p.m. Dito lang yun sa LRT 1 sa may PITX kasi yung ibang LRT hanggang 9 p.m. yung operating hours nila. 50% discount sa student and seniors. Karyeto po. Hindi tayo dyan sasakay, tatawid tayo sa kabila kasi doon yung sakayan papuntang Maynila. Dito sa Maynila, kailangan masipag ka maglakad. Kasi yung mga sakayan at drop-off dito ay point to point. Hindi siya katulad dati na basta ka lang bababa, basta ka lang sasakay. So, kailangan mong lakarin ng malayo pag naka-drop off ka na dun sa station na yon. Pag abot na kung syempre puno na, wala na pong kuanan. So, no choice, magtindog ka gid. Mahulat ka nga may manaog, ay ka magpungko. Alangan naman masabak ka. Hoy! Approaching Carriedo Station. Pag-abot ko di sa Carriedo, grabe kakusog sang ulan. Sa labas ng Isita, napakalinis na, hindi katulad dati na napakasikip. Diyan din pumapesto si Neneng Bidate, yung sikat na shout out sa mga kabataan dyan. Yon. So dahil ito naman talaga yung pinunta ko dito, magpapalit ako ng salamin. Oo. Bayluan ko na gini salamin ko kay do kabugat-bugat na gini sa yaya. Kung sa Balintawak ang bagsakan ng mga gulay, dito naman ata sa Carriedo yung bagsakan ng lahat ng klase ng salamin. So kung magpapasalamin ka dito, alam pumunta sa Quiapo kasi nga mas mura naman talaga dito. Amo lang gini akong gituyo diri so bala layo ay kadtuan ta na ya. Una ni nga store akong gisudlan so may ginapangita gid ko yang specific nga salamin nga gina-imagine ko na ginya amo ginaiya akong baklon. Tike wala magid ko nakita, nangita naman ko sa iban nga store eh. Nagsulod naman ko di sa Plaza Miranda, nangita naman ko sa salamin pero wala gid ja budlay gid ja pangitaan ning ilong ta nga lapad. Bisan anhon mo gid ya mahulog gid saya ka hindi gid saya magkapit kay wala gid ja kapita ng ilong ta. So ever since talaga dito ako nagpapasalamin kasi nga mas mura dito at syempre mas marami kang pagpipilian. Ginlibot ko na gitanan nga optical clinic kag itistingan gitanan nila nga shades diri kag mga eyeglasses abaw. Diri lang gid kuya kay ate nakakita sang salamin nga ginapangita kuya. Parang ang laki ng mata ko dito. Ay, mas okay siya. Mas okay ko. Medyo dark kasi yung isa.
Ang ako napiling nga frame is 1,000 pesos lang dala na transfer. While I'm waiting for my sunglasses, nagchika-chika na kami ni ate. Bakit yung iba? Depende siguro. Ano yun? Pare-parehas kayo dito ng supplier. Iba-iba. Iba-iba. Iba-iba talaga. Kasi yung iba mga, Saan galing yung mga frame niyo? Anong yung bansa yan? iba namin, Pero mostly, mostly karamihan yan, made in Italy and France. Papatayin nyo din ba, ma'am? pwede ko bang itry dito sa ano? Blue, black, or green ba ito? Oo. Yun. Yan ang transition. Kasi ito na, mumukha na siya na shades. Chodo. Bulag. Kailangan na. Manahalik kayo kabayan, bodega, sale. Dalawang pares po, 150 lang, pag isa lang 100. Hindi pa tayo uuwi kasi marami pa tayong gagawin. Kung pupunta ka naman dito sa Quiapo, sulitin mo na, bilhin mo na lahat ng pwede mong bilhin. Nawang mga kalo, 2 for 150. Grabe ka barato. Kis adiri ko gabakal pa sa lubong, wala na ako gakadto sa Divisoria. Kaya ari naman ko sa Quiapo, maagi ko sa simbahan, pangitaon ko si Tanggol. Hoy! Pagsulod ko di sa simbahan, may ginakasal, mangkuton ko, tani ko din ng venue, kay makikaon na lang ko, kay gutom na manggid ko. Sa inyo, mga bagong kasal, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig ng katapatan. Dahil sa pag-ibig may matigayan. Sa pagiging puti, may bahay na may pananampalataya. Ang buntong na anak ng Diyos ay siya naman sa inyo'y tumuwang, nakahirapan at naginawahan, ngayon at magpasawalang hanggan. Ang Espiritu Santo ay siya naman magdulot ng pagmamahal na nagturumaw sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. At kayong lahat na natitipon dito ay pagpalain ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Kumayo kayong taglay ang pag-ibig at misyon mula sa poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Congratulations po sa ating bagong anak at tugtog na buhay pinag-isang dibdib na si Mr. and Mrs. Taunel at Rezil Madronial. Ayan. Ngayon po ay masasaksihan po natin ang unang halik. Sige po, Taunel. Malaki ka na. Diri sa gawasan simbahan sang Quiapo, porte gidya kadamo-damo baligya. Kwarta na lang gid ang kulang. Sa mga gusto magkadto di damuan yung gidala kwarta kay matempt gid mo sa mga baligya di. Kag hindi lang baligya, grabe mga pagkaon di tanan nga ata nga pagkaon ari na gid diri. Wala ka na hanapin pa kasi nandito na ang lahat. Hoy! Tamis. Tamis po. Sige po, isang daan na po. Isa nga po. Isang dito na lang. Huwag niyo na po yung plastic. Dito na lang po sa akin. Pabili po. Dito na lang po. Ay, huwag niyo na po yung plastic. Dito na lang po. Ay. Kuya, saan po yung may titinda ng masarap na kakanin? Yung may kasamang mga pansit, tas pala. Hindi po dito yun. Aluwa po. Dito sa akin. Balik na lang po. Thank you po. Magkano po sa ginataan? 30 po. 30 lang po, ma'am. Isa nga po. Pwede po kainin dito? Yes, ma'am. Pwede po. Mother-busy sa kanya pinapanood. Hindi pwede discovery. Ano pinapanood niya? Telenovela.
Sulit na sulit yung 30 pesos kasi punong-puno yung mangko ko, pero feeling ko dinagdagan ako ni ate kasi alam niyo naka-video siya kasi nagbablog ako. Hoy! Kung wala ka mo dala nga extra money, ay maglaway, gid ka mo sa tanan nga pagkaon, di kay tanan maagyan mo. Namit gid ya. Alam niyo naman na sikat tong Quiapo sa napakadami talagang masasarap na pagkain. Halos lahat ng vlogger mula sa hindi masyadong sikat katulad ko at sa pinakasikat, napunta na ata dito at nag-vlog na. Hindi lang masasarap na pagkain yung tinitinda dito katulad yung mga palda na yan, hindi yan gamit brand new. 50 pesos. O, makakabili ka na ng brand new na sando na maganda at may palda pa. At nandito na rin nakapwesto si Nening B. Wala na siya dun sa dating pwesto niya sa baba ng Isitan Mall. Ayan yung sikat niya na Hungarian hotdog. Hindi na ako bumili kasi nabusog na ako dun sa Ginataan. Tapos nandito din yung lahat ng klase ng ukay-ukay na napakamura lang din. 25 pesos, 35 pesos, all items na yan. Kanya na pang hinihintay niyo, mamili na kayo ng headset na gusto niyo. Mamili! Yung mga naghahanap ng murang headset dyan, dito wala ng 50, 35 na lang. Pwede sa Oppo, Vivo, sa... Wala akong napili sa mga ukay-ukay, pero magaganda sila ha. Eto nga, 75 pesos lang, branded na siya. Tapos ang ganda ng tela niya. May nadaanan din ako dito niyan yung Arrival. 50 pesos lang lahat ng blouse. Magkano sa durian, kuya? Magkano kilo ng durian? 50 ang kilo mo. Pero itong mga tayo 50. Ito 100. Princess type. Ang daming itim ang sapatos nito ay hindi mo Kamukha niya si Luna. Ang cute naman ng bebe. Lahat ng bumibili ay bumabalik. Ay, kasama niya. Ay, gigising na siya. Sa mga walang siyutan dyan, Ay, ko. sigurado magkakaroon kayo ng forever sa naman, pantingin na bebe. ito. Kaya bili na po kayo. Hindi sayang ang pera nyo dito. Tatlo, isang lang po ang original na Pinoy. Magkano po? Sa ganito lang na size. 50 po overload. Isa nga po. 50,000. 50 pesos. Mahal. Siyempre masarap nga eh. Siyempre, hindi natin pwedeng palagpasin ng isa sa pinakasikat na pagkain dito sa Quiapo. Ito yung corn overload ni ate. Napanood ko na rin siya sa isa sa mga vlogger, pero ngayon matitikman na natin. 50 pesos lang to ha, pero overload na siya. Ang purpose siguro kung bakit datulak na lang sila ngayon, kasi nga maraming task force dito, marami na nanguhuli. Melted cheese yun. Ano po, Vlog si ate. Uy. Narinig ka. Meron na tong cheese powder, margarine, condensed milk, melted cheese, at cheese na topping sa taas. O, overload nga siya. At eto yung itsura niya. Ay, excited na akong tikman. Pero hindi na ako nakapag-video dun sa pagkain ko kasi nga walang hawak ng cellphone ko kasi wala sa videographer. Ang daming tao kasi ang dami naman talagang pagkain at ang dami din kumakain. Etong mga nakapwesto dito ay sa baba lang mismo ng LRT station. 60 lahat? Ganda to. Ayan yan. Sige, kunin ko to kuya. Grabe, namundat ako dun sa mga kinain ko at bago tayo umuwi, dumaan muna ako dito sa National Bookstore. Ever since I started reading books, I can say that I'm improving in speaking in English. Like, it's not really my thing before, so just like I said, I'm just started speaking, so please bear with me. As you can see in my vlog, that I have a lot of books. I just love reading books since last year, and it helps me a lot on my reading comprehension. Believe me when I say that reading is really a life-changing. For me, most of my books that I read is more a novel. Posting my vlog, reading, editing, I just learn it from myself and all by myself. All by myself. Huy!